Kabanata 521. Sinong makapag-aakala na magiging matapang si Mr. Seamus? Hindi lang niya inagaw sa publiko ang apo ni Julian, pero patuloy pa rin niya itong tinatawag na bastard. Tunay na kasiya siyang masaksihan. Hindi napigilan ng mga York at Lynch na tumawa ng malakas, at maging ang mga Lennon ay nahirapang pigilan ang kanilang pagtawa. Si Cassandra, partikular, ay tawa ng tawa na halos hindi na siya makatayo. Bastos ka, papatayin kita. Tuluyan nang nawalan ng galit si Julian. Sa kabila ng dati niyang pagpipigil sa sarili, hindi na niya napigilan pa lalo na't isa siyang masungit na tao. Dahil sa pagpatay, sinuntok niya ang ulo ni Sebastian habang kumukulo ang galit niya. Mr. Lennon Sr., maawa ka. Mabilis na namagitan si Bradley, hinaranggan ang pag-atake. Nagkaroon ng malakas na putok habang nagsasalpukan ang kanilang mga kamao, nagpakawala ng nakakatakot na alon ng enerhiya na nagtulak sa kanilang dalawa na umatras ng ilang hakbang. Handa ng hamampes muli si Julian matapos pakalmayan ang sarili. Mabilis na sinabi ni Bradley, Mr. Lennon Sr., pakiusap sandali lang. Dapat nating isipin kung ano ang mas mahalaga. Ano kamo? Paulit-ulit na akong ininsulto ng bastos na ito. Kung hindi ko siya papatayin, hindi ko maaalis sa sarili ko ang galit na ito. Mr. Lennon Sr., hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ng batang yon. Hayaan mong humingi ako ng tawad para sa kanya, sabi ni Bradley. Gayunpaman, ganap na hindi naabala si Sebastian sa tensyon. Sinabi niya kay Bradley, siya ay isa lamang walang hiyang matandang hakluban. Ano ang dapat kong katakutin? Kung hindi mo siya kayang pabagsakin, huwag kang mag-alala, dahil matutulungan ka ni Bruce na tapusin siya. Papatayin kita. Napaungol si Julian sa galit. Siya ay sobrang galit na ang kanyang panloob na enerhiya ay tumaas ng husto. Kasabay nito, nagsimulang kumalat ang isang madilim at makamandag na aura sa kanyang paligid, dahilan para mapasinghap sa gulat ang lahat ng nasa malapit. Mabilis silang umatras. Mr. Lennon Sr., pakiusap huwag kang magpadalos-dalos, agad na payo ni Edwin sa kanya. Karaniwan, wala siyang pakialam kung ang mga taong ito ay magkahiwa-hiwalay, ngunit sa iba pang apat na dakilang immortal na sekta na nagmamatsyag na mabuti, anumang panloob na salungatan ay maaaring magbigay sa kanila ng pagkakataong lipulin silang lahat. Mr. Lennon Sr., you should think of the bigger picture, mabilis na payo ni Bradley sa kanya. Humarap siya kay Sebastian at sumigaw, ano bang problema mo? Bilisan mo at humingi ng tawad kay Mr. Lennon Sr. Tamad na nakaupo pa rin sa kanyang grand chair, kinagat ni Sebastian ang ubas na inialok sa kanya ni Lana. Pagkatapos lamang nitong matikman ay dahan-dahan niyang sinabi, napakasuklam ng matandang bastard na ito. Pilit niyang sinisikap na pakasalan ang isang batang babae sa kabila ng kanyang edad. Matagal ko nang ayaw sa kanya. Ikaw at ang aking biyenan ay dapat magsama. At patayin siya. Tumahimik ka. Galit na sigaw ni Bradley. Pagkatapos, muli siyang humarap kay Julian at sinabing, Julian, huwag mong ibaba ang sarili mo sa hayop na to. Pagkatapos ng kompetisyon, ako mismo ang magpaparusa sa kanya at sisiguraduhin ko na hihingi siya ng tawad sa'yo. Galit na galit si Julian, ngunit dahan-dahan niyang pinilit ang sarili na kumalma. Si Bradley ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, at ngayon kahit si Flynn ay tila isang mabigat na kalaban. Higit pa rito, pinagmamasdan siya ni Bruce ng may pananakot. Kung sumiklab ang isang away, ito ay magiging lubhang disadvantageous sa kanya. Nang makitang nagsisimula ng bumagal ang sitwasyon, nagpa siya si Sebastian na magpahangin muli ng apoy. Tumingin ng diretso kay Julian, sinabi niya, matandang hakluban, hindi ako natatakot na sabihin sa'yo to. Ako ang dumukot sa apo mo. Dinurog ko ang bawat buto sa katawan niya at iniwan ko siyang naghihingalo. Mamaya, itatapon ko siya sa dagat para aipakin sa mga isda. Hayop ka. Papatayin kita. Hindi na napigilan ni Julian ang kanyang galit. Sa isang dagandong,
Sinampal niya at pinakawalan ang isang nakakatakot na itim na putok ng enerhiya na direktang nakatutok kay Sebastian. Ang maitim na enerhiyang ito ay lubhang nakakalason, kaya ang sinumang makalanghap kahit kaunti ay mamamatay kaagad. Ayaw tumayo ni Sebastian dahil alam niyang haharangan ni Bradley ang atake para sa kanya. Gaya ng inaasahan, hindi nag-atubili si Bradley na harangin ang pag-atake. Pagkatapos noon, lumingon si Sebastian kay Bruce at ngumiti. Sinabi niya, "Tay, ito ang perpektong pagkakataon para sa paghihiganti. Dapat mong hampasin ngayon at patayin ang matandang bastard na ito." Nag-alinlangan si Bruce. Kung siya ay gumawa ng isang hakbang, ito ay magiging isang ganap na santukan. Nagkaroon ng pagmamadali na maaaring masangkot din si Edwin, na humantong sa pagkawasak sa isa't isa. Kung samantalahin ng tatlong dakilang immortal na sekta ang pagkakataong ito para mag-atake, maaari tayong magkaroon ng malubhang problema. Gayunpaman, hindi nag-alala si Sebastian tungkol sa alinman sa mga iyon. Mas malakas na siya ngayon kaysa dati bago mawala ang kanyang alaala. Sa pamamagitan ng Ninefold Griffin Amulet sa kanilang panig, ang Three Great Immortal Sects ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Dad, huwag kang masyadong mag-isip. Bilang isang lalaki, dapat umatake ka kapag may pagkakataon ka. Bihira ang pagkakataong to, sabi ni Sebastian. Kabanata 522. Si Bruce ay palaging nagtatanim ng matinding pagkamuhi kay Julian, ngunit ang takot sa isang panloob na salungatan na humahantong sa isang ambush ng tatlong dakilang immortal na sekta ay nagpapanatili sa kanya sa pagpigil. Gayunpaman, sa pag-uudyok sa kanya ni Sebastian, bigla siyang nagalit. "You old bastard, ibalik mo sa akin ang buhay ng asawa at anak ko." Umungol si Bruce habang sinisingil niya si Julian na may layuning pumatay. "Mr. Sanders, huwag na." Sa sobrang pag-aalala ni Edwin ay tinapakan niya ang kanyang paa. Ang tatlong dakilang immortal na sekta ay nanunood na parang mga lawin. Sa ganoong kritikal na sandali, nag-aaway na sila ngayon sa isa't isa. Siya ay parehong balisa at galit na galit, ngunit wala siyang magagawa kundi subukang pigilan ang laban. "Guys, don't fight. Please think of the bigger picture." Ang mga miyembro ng iba pang mga pangunahing pamilya ay sumali din, sinusubukang mamagitan. Bagamat nag-aapoy sa galit si Julian, hindi pa rin siya nawalan ng malay. Sa pagharang sa kanya ni Bradley, halos imposible para sa kanya na patayin si Flynn. Ngayong sumali na si Bruce, natagpuan ni Julian ang kanyang sarili na nalulula. Napilitan siyang umatras, nagsimulang mag-isip tungkol sa pag-atres. Nang marinig ang iba na sinusubukang mamagitan, natukso siyang kunin ang pagkakataong umatras. Sa kanyang matagal nang pinipigil na galit na ngayon ay ganap na pinakawalan ng mga provokasyon. Ngayong sumali na si Bruce, natagpuan ni Julian ang kanyang sarili na nalulula. Napilitan siyang umatras, nagsimulang mag-isip tungkol sa pag-atres. Nang marinig ang iba na sinusubukang mamagitan, natukso siyang kunin ang pagkakataong umatras.
Sa kanyang matagal nang pinipigil na galit na ngayon ay ganap na pinakawalan ng mga provokasyon ni Sebastian, ipinagpatuloy ni Bruce ang kanyang walang humpay na pag-atake habang determinado siyang patayin si Julian. Para naman kay Bradley, masigasig siyang tapusin ito ng mabilis. Kung kaya niyang patayin si Julian, pabor din ito sa kanyang mga in-laws. Sa buong lakas ng pag-atake nilang dalawa, mabilis na naitulak si Julian sa bingit. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang pagiging impulsive. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong na walang madaling paraan. Samantala, nakita ng Three Great Immortal Sects na nakakatawa ang buong sitwasyon. Isang panloob na salungatan sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ito ay halos pagpapakamatay. Nakita ito ng Divine Chief na si Isaac Parker bilang isang pagkakataon upang maalis si Sebastian para sa kanyang apo, kaya sinimulan niyang hikayatin sina Bellamy at Lorenzo na kumilos. Ang dinig ko Fader Island is rich beyond measure. Kung mag-strike tayo ngayon, we can make a huge profit and reduce the number of people competing for spots. What do you both think? Parang natukso si Bellamy. Nang malapit na siyang sumang-ayon sa ideya, tumanggi si Lorenzo, sapat na para sa amin ang ilang mga lugar. Isang malaking halaga. Mr. Hollister, kailangan kong hindi sumang-ayon. How can a few spot ever be enough? Lahat ay nangangarap na makapasok sa Perpetual Empire, kaya kung mas marami tayong mga spot, mas mabuti. Tungkol sa Fader Island, bagamat hindi sila madaling harapin, kasalukuyan silang nahahati. Kung magsanib puwersa tayo, ang pagpuksa sa kanila ay isang piraso ng cake. We're not getting involved. However, if you two want to take action, hindi kita pipigilan, nakangiting sabi ni Lorenzo. Sa katunayan, natukso siya kanina, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang anak na babae na ang Fader Island ay may mga nakatagong eksperto na may lakas na katumbas ng kanyang sarili. Kung totoo iyon, mas mahirap alisin ang Fader Island. At saka, 4 na pwesto lang ang kailangan niya, na sapat na. Hindi na kailangang lumikha ng mga hindi kinakailangang komplikasyon. Halatang hindi nasisiyahan si Isaac. Pagkatapos ay bumaling siya kay Bellamy at nagtanong, mataas na pari, paano kung magsanib puwersa tayo para sirain ang Fader Island? Ang aming Everlight ay kumakatawan sa liwanag. Hindi namin maaaring samantalahin ang kasawian ng iba o makisali sa pagnanakaw. Sinusubukan mo bang bitag ako sa isang moral na problema? Sagot ni Bellamy. Galit na galit si Isaac kaya inilibot niya ang kanyang mga mata. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit alam niya na sa kabila ng harapan ng katwiran ng Everlights, madalas silang gumawa ng malilim na aktibidad sa likod ng mga eksena. Kung ayaw mong gawin, sabihin mo lang. Hindi na kailangang maging sanctimonious sobrang katawa-tawa. Sa totoo lang, gumagawa lang ng dahilan si Bellamy. Kung pumayag si Lorenzo, madali na lang sanang ibagsak ng 3 ang Fader Island. Gayunpaman, sa 2 lamang sa kanila, posible pa rin ito, kahit na ang gastos ay maaaring lumampas sa mga benepisyo. Siyempre, kung ang iba ay nasira ang isa't isa, maaari pa rin silang magpasya kung mamagitan sila mamaya. Samantala, ang labanan ay umabot sa kritikal na punto. Sa pagsanib puwersa nina Bruce at Bradley, ganap nilang na-control, naiwan si Julian na walang pagkakataong lumaban. Nasa malalim na problema si Julian. Kahit sa one-on-one fight, baka hindi siya nanalo sa alinman sa kanila. Ngayon, sa pagharap sa kanilang dalawa, ito ay isang laban para sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi magiging madali para kay Bruce at Bradley ang pagpatay sa kanya. Kakailanganin ng hindi bababa sa 100 galaw. Dahan-daang humayos ng upo si Sebastian. Nagpasya siyang ihatid ang nakamamatay na suntok sa matandang bastard na ito, si Julian. Akmang sasampalin na siya, biglang tumigil si Bruce sa kanyang pag-atake. Napatigil din si Bradley sa pag-atake. Hindi nakaimik si Sebastian. Tanong niya, Tay, bakit ka tumigil? Ituloy mo lang ang pag-atake at alisin mo ang matandang bastos na ito. Kabanata 523.
Umiling si Bruce at sinabing, nakita ko lang ang tatlong dakilang immortal na sekta na nagbubulungan sa kanilang sarili. Natatakot ako na pinaplano nilang samantalahin ang sitwasyon, kaya mas mabuting hayaan muna ito sa ngayon. Sebastian urged, Dad, you're overthinking this. That three sects wouldn't dare to act recklessly. Sa ngayon, ang paghihiganti kay nanay at sa aking bayaw ang pinakamahalagang bagay. Umiling muli si Bruce. Sabi niya, ay settle ko itong score, pero hindi ngayon. Hindi nakaimik si Sebastian. Ito ay isang gininto ang pagkakataon, at hahayaan na lang nila itong mawala. Sayang naman. Gayunpaman, naiintindihan niya ang pangangatwiran ni Bruce. Walang mas gustong pumatay kay Julian kaysa sa kanya, ngunit bilang patriarch ng pamilya Sanders, kailangang isipin ni Bruce hindi lamang ang kanyang sarili kundi ang kanyang buong pamilya. Tinitigan ni Sebastian si Julian at ngumisi. Sabi niya, ikaw na matandang bastard, enjoy your last few breaths. In a couple of days, I'll personally come and take your head. Galit na galit si Julian sa mga salitang ito, ngunit nanatili siyang tahimik. Kasama sina Bradley at Bruce, wala siyang magagawa kay Flynn. Sa katunayan, maaari siyang mapatay kapag sinubukan niya ang anumang pantal. Sa ngayon, pinigilan niya ang kanyang galit, naghihintay ng mas magandang pagkakataon para makapaghiganti. Nagpatuloy ang kompetisyon. Ang sumunod ay ang laban nina Sebastian at Gideon. Si Gideon ay isang mabigat na kalaban, na natalo ang Apex sa 30 rounds kanina. Gayunpaman, nang dumating ang oras upang harapin si Sebastian, pinili niyang mag-forfeit. Noong una ay ayaw pumayag ni Gideon dahil hindi niya akalain na ganoon kahanga si Sebastian. Ang kanyang kapatid na babae ang nagpayo sa kanya na sumuko, at lubos siyang nagtiwala sa kanyang hatol. Mahal at pinagkakatiwalaan niya ang kanyang kapatid na babae, kaya walang pag-aalinlangan niyang tinanggap ang payo nito. Muli, naghiyawan ang mga taga-Fader Island. Maliban kina Julian, Jeremiah at ilang iba pang tao, tuwang-tuwa ang lahat. Total, si Sebastian ang kumakatawan sa buong isla nila. Nalampasan na niya ang inaasahan ng lahat sa pamamagitan ng pagtalo sa napakaraming bihasang manlalaban at pagkuha ng pwesto sa huling dalawa. Ang sumunod na laban ay ang pinakamahalagang round. Ito ay Sebastian laban sa Fresia. Ang labanan na ito ay halos simbolo ng pangwakas na pagtatalo sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon ng silangan at kanluran. Ang Fresia ay hindi nangangailangan ng pagpapakilala. Siya ay malawak na kinikilala bilang nangunguna sa mga nakababatang henerasyon sa kanluran. Sa kanyang malaanghel na kagandahan at kadalisayan, marami ang naniniwala na siya ay isang anghel na bumaba mula sa langit. Nagbigay siya ng aura na tila hindi siya mahawakan. Siya ay iginagalang din ng hindi mabilang na mga tagahanga. Nagbigay din si Sebastian ng isang mahusay na pagganap, lalo na sa kanyang mga kamakailang laban. Sa mga nakababatang henerasyon sa silangan, walang makakatalo sa kanya. Ang tawagin siyang pinakamataas na dalubhasa sa silangan ay hindi isang pagmamalabas. Habang nakatayo sila ng halos 10 talampakan ang layo, nagpalitan ng tingin sina Sebastian at Fresia. Maaliwalas ang ekspresyon ni Fresia, malinaw at walang kibo ang kanyang tingin, na para bang walang makakaistorbo sa kanya sa mundong ito. Ramdam ni Sebastian kung gaano siya kakilakilabot, lalo na ang estado ng kanyang pag-iisip. Siya ay napakalma at walang kamali-mali na hindi niya makita ang kahit isang kahinaan. Habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay, ngumiti si Sebastian at nagtanong, "Oy ganda, anong pangalan mo?" "Hindi mo na kailangang malaman ang pangalan ko. Maari mo akong tawaging Holy Maiden of Light o Holy Maiden." Sabi ni Sebastian, "Hindi pwede yon. Kung saan ako nanggaling, ang isang Holy Maiden ay tumutukoy sa isang matandang babae na hindi makakahanap ng asawa. Siguradong hindi ka mukhang matandang babae." Bahagyang kumunat ang noo ni Fresia, pero saglit lang. Sagot niya, "Ang Holy Maiden, na tinutukoy ko ay hindi katulad ng sinasabi mo." Nakangiting sabi ni Sebastian, "Parang pareho lang naman yun para sakin."
Di bale, tigilan na natin to. May boyfriend ka ba? Ako ay isang holy maiden ng Everlight, isang simbolo ng kadalisayan. Hindi ako makakapag-asawa. Kung patuloy kang magsasabi ng kalokohan, papatayin kita. Bahagyang ngumiti si Sebastian at sinabing, nakakahiya para sa isang kasing ganda mo na manatiling walang asawa. Bakit hindi ka maging side chick? Ginagarantiya ko na aalagaan kita ng husto na hindi mo gugustuhin. Umalis ka sa kama. Papatayin kita. Nang marinig ang kanyang mga salita, biglang nagalit si Fresia, binunot niya ang kanyang mahabang espada at sinigaw si Sebastian. Kabanata 524. Kahit sinong babae ay magagalit pagkatapos marinig ang mga ganyang salita. Kahit na si Fresia ay may composed na kilos, kahit siya ay may mga kahinaan, at si Sebastian ay nabalisa. Ito talaga ang sinadya niya. Mula sa pagmamasid sa kanyang mahalagang mga laban, napagtanto ni Sebastian na siya ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Naabot niya ang pinakamataas na Divine Grandmaster level, nalampasan kahit ang 4 na pangunahing pinuno ng pamilya. Sa isang normal na laban, ang pagkatalo sa kanya ay magiging lubhang mahirap, kaya't sinadya niya itong pukawin. Hanggat ang kanyang estado ng pag-iisip ay naging hindi maayos, mas malamang na magkamali siya. Itinaas ni Sebastian ang kanyang pike upang harangan ang kanyang pag-atake. Ang pike ay talagang kay Bradley, na kusang loob na ipinahiram sa kanya. Sa isang nakakatusok na tunog ng pagbangga ng bakal, ang espada ni Fresia ay tumama ng malakas sa pike. Namanhid agad ang kamay ni Sebastian. Ang lakas ng babaeng ito ay mas kakilakilabot kaysa sa kanyang inaasahan. Mabilis na nag-react si Fresia, agad na sinundan ng isang tulak na nakatutok sa kanyang dibdib. Hindi rin mabagal ang reaksyon ni Sebastian sa sandaling tumabi siya sa kanyang pag-atake, marahas niyang inihampas ang kanyang pike patungo sa kanya. Nang maramdaman ang panganib, mabilis na umiwas si Fresia. Ang pike ay bumagsak sa lupa sa isang malakas na kulog, na lumikha ng isang malaking bunganga at naging sanhi ng marahas na pagtapak sa sahig. Mamatay ka na. Habang hinahampas ni Fresia si Sebastian mula sa malayo, agad itong gumalaw patagilid. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, na nag-iwan ng trench na mahigit 30 talampakan ang haba sa lupa. Marahas na nag-away ang dalawang eksperto. Ang mga shockwaves mula sa kanilang mga pag-atake ay sapat na upang gawing isang larangan ng digmaan ang lupa na puno ng mga bunganga. Nang mga sandaling iyon, nanginginig ang paligid na para bang anumang oras ay maaaring mabasag, na ginagawang mas nakakatakot ang tanawin. Ang lugar sa loob ng 100 talampakan ng imgang manlalaban ay naging ganap na danger zone. Ang sinumang hanggal na pumasok ay agad na mapupunit sa sobrang lakas ng kanilang enerhiya. Habang nakikipaglaban sila, lumipat sila mula sa lambak patungo sa gilid ng bangin, pagkatapos ay mula sa tuktok ng bundok pabalik sa lambak. Ang labanan ay nagpatuloy, nagpapadilim sa kalangitan at pinawi ang araw at buwan. Lahat ng naroroon ay natigilan at labis na kinilig sa kanilang nasaksihan. Kahit na ang mga nangungunang eksperto mula sa 4 na dakilang immortal na sekta ay walang pagbubukod. Mahirap paniwalaan na ang 2 kabataan sa edad na 20 ay maaaring magkaroon ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan. Kahit na nagsimula silang magsanay mula sa murang edad, hindi sila dapat maging ganito kalakas. Dad, sino sa tingin mo ang mananalo? Nag-aalalang tanong ni Lana. Lana, masyado kang matigas na hindi siya pakasalan noon. Bakit ngayon ka ba nag-aalala sa kanya? Curious na tanong ni Bruce. Gustong sabihin ni Lana kay Bruce na ang lalaking ito ay si Sebastian talaga. Dahil nakatayo lang sa malapit si Bradley, wala siyang ibang masabi kundi, nangyari na ang nangyari. Asawa ko na siya ngayon, kaya syempre mag-aalala ako sa kanya. Tumanggaw si Bruce bilang naiintindihan niya. Tapos, sumimangot siya. Aniya, mahirap sabihin sa ngayon. Pare-pareho silang tugma. Maaaring tumagal ng daan-daang galaw bago lumabas ang isang mananalo. Habang nakatayo siya sa malapit, siniguro ni Bradley na, hindi nyo kailangang mag-alala. Dapat tayong magtiwala sa kanya.
Mananalo siya. Sa kabila ng kanyang kumpiyansa na mga salita, ganoon din ang kaba ni Bradley, kahit na siya rin ay ipinagmamalaki. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas at mas malakas si Sebastian kaysa sa kanya. Kung siya ang nakaharap sa Fresia, nag-alinlangan siyang makakatagal siya ng 30 rounds. Nagulat din si Gideon. Aniya, Elsa, salamat sa pagpapaalala sa akin. Kung ako ang lumalaban sa kanya, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon. Tumango si Lorenzo bilang pagsang-ayon at sinabing, Elsa, ang nakatagong eksperto na binanggit mo mula sa Fader Island. Siya ito, hindi ba? Tumango si Elsa. Sinabi niya, oo, mas malakas siya kaysa sa 4 na pangunahing pinuno ng pamilya ng Fader Island. Kabanata 525. Mismo. Kahit ako hindi ko masisiguro na mananalo ako laban sa kanya. Napakahina ng batang to noon. Paano siya biglang naging napakalakas sa ganoong kaikling panahon? Hindi kaya nakatagpo siya ng kakaibang pagkakataon. Hula ni Lorenzo. Malalaman mo din agad, sabi ni Elsa na may kasamang misteryosong ngiti. Siya ay nagiging mas sabik sa 1 minuto upang makita ang reaksyon ng mga taga Fader Island kapag ang tunay na pagkakakilanlan ni Sebastian ay nahayag. Ang kanilang mga ekspresyon ay tiyak na hindi mabibili, lalo na kay Bradley. Baka magalit siya. Samantala, ang labanan sa pagitan ni Sebastian at Fresia ay umabot sa taas ng lagnat habang sila ay lumaban patungo sa tuktok ng bundok. Babae, hindi ko inaasahan na magiging ganito kakalakas. Paano kung hindi ka na bumalik sa Everlight at sumama sa akin sa halip? Sa iyong hitsura at kapangyarihan, siguradong ikaw ang magiging paborito kong side chick, patuloy na panunuyan ni Sebastian sa kanya, sinusubukang sirain ang kanyang focus. Kahit na ang kanyang mga taktika ay medyo underhanded, siya lamang ang nagmamalasakit sa kahihinatnan. Siyempre, mayroon siyang kaunting personal na interes sa kanya. Ang babaeng ito ay talagang Kat-Angie tangi, at kung mapapanalo niya siya ay magiging isang napakalaking asset. Sa isa pang 2 taon, silang dalawa na nagtutulungan ay maaaring mangibabaw sa sinuman sa kanilang landas. Walang hiya kang hamak. Puputukan kita. Galit na galit ngayon si Fresia, kaya mas naging mabangis ang kanyang mga pag-atake. Ang kanyang aura na may puting espada na ilang talampakan ang haba ay tila ba maaalis nito ang anumang bagay sa dinadaanan nito. Hindi naman nabigla si Sebastian. Mahusay niyang pinalihis ang lahat ng mga welga nito gamit ang kanyang pike, naghihintay ng tamang sandali para maka-counter-attack. Sa isang malakas na sagupaan, ang dalawang maglalaban ay likas na gumamit ng lakas ng impact para tumalon pabalik. Pagkatapos ay itinaas ni Fresia ang kanyang espada sa kanyang harapan. Nang magsimulang lumabas ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa mesa, hindi maimulat ng lahat ang kanilang mga mata. Hindi nang ahas si Sebastian na makipagsapalaran. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang pike habang ang espiritual na enerhiya sa loob niya ay lumundag, na inilalabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa sandata. Nagsimulang lumiwanag ang pike, naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Paghuhukom ng liwanag. Sigaw ni Fresia na unang naglunsad ng kanyang pag-atake. Ang kanyang espada ay tumulak pasulong, na nagpapadala ng nakakasilaw na sinag ng puting liwanag. Habang bumaril ito sa himpapawid, ang mismong espasyo sa paligid nito ay nagsimulang manginig ng marahas, na tila ba nasa bingit ng pagkabasag. Sobrang nakakatakot ang eksena. Energy Breaker. Sa halos parehong sandali, itinulak din ni Sebastian ang kanyang pike pasulong, na nagpakawala ng mas nakakabulag na pagsabog ng puting liwanag. Sa isang iglap, lahat ng nasa paligid nila ay tila nawalan ng kulay. Ang mundo ay hugasan, naiwan lamang ang isang malawak. Ipinikit nila ang kanilang mga mata dahil napaka-overwhelmed nitong masaksihan. Sa sandaling iyon, dumilim ang langit. Ang araw at buwan ay tila naglaho, at ang hangin mismo ay parang tumigas. Ang natitira na lang ay ang dalawang nagniningning na sinag ng puting liwanag, na humahaplos patungo sa isa't isa ng may kahanga-hangang bilis. Isang nakakabinging pagsabog ang biglang yumanig sa lugar.
Napakatindi ng runog na para bang mababasag ang eardrums nila. Ang ilan sa mga mahihinang magsasaka ay natisod at nahulog, na nagpalabas ng kanilang dugo mula sa kanilang mga ilong at bibig. Ang lahat ay labis na nataranta at natakot. Halos magkasabay na nagbanggaan at sumabog ang dalawang sinag ng puting liwanag. Ang nagresultang magulong enerhiya ay lumundag sa lahat ng direksyon, nilipol ang lahat ng bagay sa landas nito. Ang mga puno, mga bato, at lahat ng iba pang nahuli sa pagsabog ay agad na pinulbos sa alikabok. Ang nakapalibot na espasyo ay nagsimulang manginig ng marahas, na umabot sa kritikal na punto ng pagkabasag. Ang kanina ay malabong pakiramdam ng kawalang tatag ay ngayon ay malinaw na nakikita. Ang mga nanonood ay natakot nang makita nilang ang espasyo ay kumikislap at nanginginig. Maging ang mga figurang kasing kapangyarihan nina Bellamy at Lorenzo ay nabigla rin. Si Jeremiah na kanina ay puno ng sama ng loob, ngayon ay namutla na ang mukha. Ang kakilakilabot na kapangyarihan na ipinakita ni Sebastian ay natakot siyang kahit na isipin na lumaban.